Mga kaibigan, magandang araw po sa inyong lahat. Sa pagkakataong ito, ang tatalakay naman natin ngayon may kinalaman sa spiritual warfare. May mga pagkakataon na yung ating mga ninuno, mga lolo ng lolo natin, lola ng lola natin, sa panahon pa ng mga sinauna, napakahilig nila dati na kapag nagpatayo ng bahay, ito ay paduguan. Actually, marami sa ating mga Pilipino ang inabutan ng ganyang panahon na habang may birthday, kinukros yung noo gamit ang dugo ng manok, ang dugo ng pato, o kung anong dugo ng bibe. So, ano ang mangyayari dito, no? Halimbawa, isang bahay pinaduguan noong pang panahon ni Andres Bonifacio. Kung ganun kalayo ang panahon, mananatili pa rin kaya ang infestation nito sa modernong panahon? Yan ang ating aalamin dito sa tanong ng isang netizen. Ayon sa kanya, yung bahay namin bro sa probinsya din, naalala ko, pinaduguan nung papa ko bago itayo yung bahay namin. Tapos, yung mga malaki-laki na ako, lagi nagkakasakit yung papa ko. Dumating na yung panahon na muntik na siyang mamatay. Pero sa awa ng Diyos naman, nakarecover siya. Pero ngayon ko narinig sa punto por punto nga, yung ganun pala, may kakibat na sakripisyo. Kaya, tapos, ang papa ko ngayon, buhay pa naman sa niya, kaso ang mama ko patay na, yun ang namatay. Eh, paano pa, nandoon pa kaya yung, ano nun bro, yung occultism na pagpagdugo doon? Kasi nagpagdugo, alam mo, nagpadugo talaga eh. Tapos, parang hindi pa na-bless ng pare eh. at ngayon pakinggan natin ang sagot ng ating mga kasamahang deliverance minister. Una, yung mga nagpadugo dapat maikumpisal nila ang occultism na practices. Ma-renounce nila. General confession talaga. At ikalawa, dahil meron ng consecration sa naturang bahay, so walang epekto ang blessing dahil nauna ng inaalay sa demonyo sa pamamagitan ng blood compact sa pagpadugo. So ano dapat gawin? Dapat i-break ang consecration sa pagpadugo sa naturang bahay at bago pagkatapos diyan i-bless ng pare. So pare ang mag-break sa consecration, exorcist mismo, maraming exorcist diyan sa Bohol. Ang mag-break sa consecration at ang sagawa ng blessing. Pero bago dyan, dapat general confession sa lahat ng mga nakatira sa naturang bahay. Ayan o, so maliwanag ang sagot ni Brother Wendell na sabi ni Brother Wendell, kailangan mo nang ma-break ang seals and consecration bago siya ipa-bless. Kasi kung nandoon yung occult contamination, mababaliwala ang blessing. Mabaliwala. Kasi unang nilapitan ang occultismo. Kaya nababaliwala ang blessing. Baka sabihin nila ngayon, ano bang mas makapangyarihan? Yung makapangyarihan ng occult o yung kapangyarihan ng Diyos? Actually, nasa intention ng tao yan eh. No? Doon sa occult, una niyang inano yung occult. So, bina-bless niya yung kanilang bahay, pinaduguan gamit ang occult ritual. At nang pinablesingan naman yung bahay nila ng isang pare, hindi naman kinontra ng pare
yung blessing ng occultismo kasi hindi din ipinaalam ng may-ari ng bahay na yung kanilang bahay pala is pinabless gamit ang occult ritual. Ganon. Baka sabihin nila ngayon na mas makapangyarihan ng demonyo. Depende yun sa intention ng tao. Halimbawa, ganito na lang, no, sampulan ko lang kayo. Doon sa Amerika may kumakalat. Yung tinatawag nila na satanic unbaptism ritual. Baptize ka na, ha? Pero kung intention ng isang tao na magpa-unbaptism siya, magpa-unbaptism ritual siya sa mga satanista, iyon ay mawawala talaga ng bisa yung kaniyang bautismo kasi kapag isinagawa niya ang satanic unbaptism ritual sa kanya para baliwalain o kontrahin yung bautismong natanggap niya, yun ay isang aktual na pagtalikod sa pananampalataya. So, pag ginawa na yun ng isang tao, talagang yun ay isang paraan na inire-renounce niya ang kanyang pananampalataya sa Panginoon kapag tumanggap siya ng satanic unbaptism ritual. So, parang ganyan din yan. Inuna nila ang occultism pero hindi ito pinakontra sa paring na nag-bless. Okay bro, di pala pwedeng please agad. Iyan mo na siya. Umpisal mo na lahat. Yes, dapat isarado yung yung mga bukas na bahagi sa buhay. Dahil kung hindi masarado yung mga bukas na bahagi sa buhay, ay delikado talaga na pag i-break ninyo ang consecration, pero may bukas pa na bahagi sa buhay, doon kayo ititira sa ating spiritual na kalaban. Kaya yan, ha. So, kapag tayo nabiyayaan tayo at magkaroon tayo ng ating sariling bahay, sariling kotse, sariling motor, ating unahin po yung blessing at wag nating hayaan na ito ay ating ipabless sa occultismo. Naalala ko dati, ito kwento ko to sa inyo, ha. Yung papa ko kumuha ng motor, Kawasaki HD3. Kumuha siya ng motor doon sa MCOR. Kasi gusto niya na magkaroon kami ng motor. At yun na nga, pagkakuha niya, ang ginawa ng papa ko, pinabless kaagad ito sa mga kaibigan niyang marunong sa mga orasyon, dalapayat, bugto, dalaugat. So, yun ang nangyari, no? Dahil napakahilig nila na mag-ritual ng ganun. Pinaduguan mo na ni Papa ng dugo ng pato yung motor namin. Siyempre, ang nasa mindset ng Papa ko, protektado ng kung anumang kapangyarihang meron yung tinawag na espiritu para protektahan yung motor, yung Kawasaki HD3 na kinuha ng papa ko. Ang nangyari, pinahamak pa sila. Ito, ha, magandang example ito, no? Pinahamak sila. Bakit? Paano nangyari yung pagpapahamak sa kanila? Doon sa sa Ozami City, meron doong lugar sa Dimaluna na very haunted. Yung malaking balete doon, marami ng disgrasyang nangyari doon. Kaya nga ang mga tao doon kapag dumadaan, nagbubusina muna bilang tabi-tabi po. Kasi kapag hindi ka doon nagbusina, madidisgrasya ka. Yung papa ko naman, kampante sila ni mama na dumaan doon sa paniniwala na protektado yung motor dahil napaduguan nila ito ng dugo ng pato. Ngayon, December 1 yun. December 1, nakalimutan ko lang yung taon kasi every December 1, meron kasing contest doon sa Tangub City, Christmas lights
contest. Pagandahan ng ng mga Christmas lights at decoration. Nagpunta doon sina mama at papa at habang sila dumadaan doon sa balete, hindi sila bumusina. Dahil kampante sila na protektado yung motor dahil pinaduguan ng pato gamit ang orasyon ng karunungang lihim, kaya tuloy lang sila at hindi sila nagbusina. Tama naman na hindi sila magbusina kasi ang pagbusina is tanda ng tabi-tabi po. Tama na hindi sila nagbusina pagdaan nila doon. Ang problema lang yung blessing ng motor na natanggap ni Papa para sa motor na yon is blessing ng occultismo. Kaya dahil doon yung kapangyarihan ng occultismo na nakabalot doon sa motor na manipulate ng kapangyarihan ng demonyo sa balete. Ano nangyari? Sabi ng papa ko, yung manibela tumigas. Yung kanilang takbo minor lang naman. Pero yung manibela tumigas. Hindi na niya mailiko. Sa pagtapat mismo doon sa malaking puno ng balete, nanigas na ang manibela ng motor ng papa ko. Kaya nung napansin niya na lumalabas na sa kalsada yung motor papunta doon sa kawayanan kung saan marami doon talaga diretso yung mga nadidisgrasya Kasi kadalasan kasi doon, balita kasi is merong para bang dumaan ka doon na may tatakip sa mata mo. Kaya bigla ka mawawala ka sa mawawala ka sa ulirat mo, diretso ka bangga doon sa kawayanan, patay. Yung papa ko naman, papunta doon. Palabas, nakita niya kasi yung gulong ng motor palabas na sa highway at paliko na doon sa kawayanan. Kaya yung ginawa ng papa ko, pinilit niya na iliko papunta sa kaliwa yung manibela at nahugot na yung gasolinador. Kaya yung mama ko napatilapon, buti na lang naka-helmet yung mama ko, napatilapon yung mama ko. Tapos yung motor biglang napaandar niya ng sobrang lakas kasi nailiko niya Napilit niyang iliko sa left kasi tumigas yung manibela. Nang napaliko, nakrang niya yung nahugot niya yung gasolinador, lumakas yung ikot. Ang nagawang stand ng papa ko yung kanyang paa. Dahil nakrang niya yung motor, sobrang lakas ng pag-ikot ng motor, yung paa niya ang stand, ang nangyari, nabali yung hita ng papa ko. Natumba siya, yung motor na sa highway. Kaya ang mama ko, natatakbo doon sa baba, humingi ng tulong. At nang may rumisponde, isang lalaki ang nagsabi, sabi ko na nga ba bakit po? Ano nangyari? May nakita daw siyang white lady lumabas sa malaking bato na may dalang flashlight. Kapag lumabas daw yon, mayroong madidisgrasya. At nagsisipilyo siya ng ngipin nang makita niyang lumabas sa malaking bato yung white lady na may dalang flashlight daw. Paglabas noon, bigla na lang ksing, ganun ba? Kaya yung lalaki rumisponde doon sa taas, siya namang nasa lubong ng mama ko humingi ng tulong. Pagdating nila doon, sabi ko na nga ba, ito na. Hinila nila yung motor. Ang alam ko, yung motor na isoli sa sa M-Core Naisoli. Daming damage na nangyari naisoli sa M-Core yung motor. Hindi na tinuloy ng papa ko kasi na-disgrasya. Dahil inuna niya ang blessing gamit ang dugo ng pato at ang orasyon ng lihim na karunungan. Kaya, hindi talaga maganda yan. Yan kayo, meron kayong mga bago dyan, mas maganda, ipa-blessing nyo sa pare. Halimbawa, yung si Vibory. Yung artistang si Vibory, first time ko siya nakita, pandemic yun doon sa Loon.
yung ABS-CBN na na artista si Vibory, Tagaloon pala yun. Nagpunta doon sa sa simbahan kasi kakabili lang nila ng kotse, bagong kotse. Pinabless kay Padre Darwin. Kaya ako nakapagpa-picture ako doon kay Vibory. Pero ang problema lang dahil pandemic, bawal yung yung magkadikit. Hindi ako nakapagpa-picture na na malapit kami kasi baka maano ako dahil doon sa social distancing. At naka-face mask pa si Vibory nung mangyari yun. So, yan ang ibig kong sabihin. No? Wag kayong lalapit magpa-blessing gamit ang kapangyarihan ng mga occultismo kasi yung kanilang mga gabay, hindi naman yan sa Panginoon. Yan ay sa mga fallen angel na nakilala nila habang isinasagawa ang kanilang pagkakaroon ng kapangyarihan. Kaya, doble ingat kayo. Okay, so maraming salamat po and huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe po itong Punto por Punto Reverend Father Darwin Gitgano at i-hit niyo na rin yung mga bell button para maging updated po kayo kapag meron akong ini-upload na video o di kaya meron kaming live sa Punto por Punto. Huwag niyo rin kalimutan po na i-share po ito sa mga kaibigan ninyo, lalo na sa mga OFW. Maraming salamat po and bye-bye.